Kung may Angus beef, ang Batangas may Angus beef. Gusto nyo ng pares na mura? Meron sila sa Makati. At kung magagawi naman sa Iligan, sa Mindanao, tikman ang kanilang halang-halang. Sa farm na ito sa Batangas, sinisiguro raw nila na healthy ang kanilang mga baka, ligtas sa anumang virus. At dito lang naman daw nagmumula ang napakaangas na karne ng mga tiga Batangas, ang Angus beef. Ang lambot at sarap daw nito, maihahalin tulad sa imported at mamahaling Angus beef. Yung Philippine Native Cattle or Batangas cattle po natin, from the word Batangas, inalis po yung intinira po yung Angas. Ang may-ari nito, dating OFW na si Dex. Alagang-alaga raw ang mga baka. Damo ang kinakain bukod sa binurong mais. Ginagawa na lang po ng mga Angus cattle natin dito is kumakain, humihiga, at saka umiinom na lang ng tubig. The more na hindi sila gagalaw, the more na mas maganda yung magiging meat quality. Kasi po nababawasan yung taba ng baka natin. Ang Angus beef, masarap daw gawing steak, burger at kaldereta. We're gonna start about the beef Angus with the caldereta. Masarap po siya, malasa na malambot po. So now we start to grill the patty burger. Ang sarap, tapos malambot siya. Parang premium beef talaga. I marinated the olive oil, rock salt, black pepper whole, and rosemary. Yung pong ibang steak na natitikman ko, medyo matigas. Ito pong meat na to ay napakalambot. May kamahalan din, 800 to 1,800 pesos kada kilo, pero sulit daw. Sakto naman ngayong nag-uulan na ang dinarayo sa pamilihang bayan ng Iligan sa Lanao del Norte. Dito kasi matitikman ang isa sa mga paborito nilang higuping sabaw na talaga raw babalik-balikan. Pinasarap ng siling labuyo, luya at karne ng baka. Ang tawag nila rito, halang-halang. Isa raw ang karinderya ni Aldrin sa mga naunang gumawa at nagbenta ng halang-halang. Malasa at halang o maanghang ang kanilang sabaw. Perfect ngayong lumalamig na ang panahon. Umpisahan na natin yung pagluluto ng halang-halang. Ngayong luto na, isisiparit natin yung laman sa sabaw. Nagsimula po ito sa mga lolo't lola ko po. Nung nawala na yung mga lola't lolo ko, sumunod yung mga magulang ko. Ako po yung palaging utusan ng aking ina at ama. Until doon ko natutunan kung paano magluluto ng halang-halang. Ang halang-halang, available mula alas 3 ng madaling araw hanggang alas 12 ng hating gabi. Hinahanap-hanap ng mga lasyeng. Perfect daw pantanggal ng amats. Maanghang talaga. Yung lasing na lasing, magigising yan. Nang dahil sa halang-halang, kumikita sina Aldrin ng 10 to 15,000 pesos kada araw. Not bad! Pero heto ang lutong karne na mai-in-love ka raw sa sarap. Pinipilahan sa Pio del Pilar sa Makati, ang beef pares ng Lovers Pares. Ang ginagamit pong parte, kamto po ng baka. Dahil mas malambot, mga nagtatrabaho, mga empleyado po ng call center. Lalo na po pagkagabi, karamihan po ng nagtindahan dito nagsasara. Kaya ito na po nagiging bukas. Napakalambot, tsaka malasa. Ang kanila namang crispy lechon kawali, madaling araw pa lang, inilalaga na. Nilalaga po namin ng 3 oras, tapos pipiprito po namin para maging crispy. Masarap siya, crispy, bagong-bago.
Negosyo raw ito ng lovers o mag-asawang sina Orlando Sr. at Lani. Dahil instructor po silang dalawa. Lagi silang magkasama. Pakasal po sila. Nung hindi na po sila sumasayaw, nag-isip po sila ng business. Ito po ginawa nilang business. Original recipe po ng tatay ko po. Yun nga lang, nitong 2016, naghiwalay sila. Pero ang kanilang lovers pares, standing strong pa rin. Magdadalawang dekada na. Pinag-aaralan ko po sa ngayon yun kung paano po lutuin yung pares, kung paano po magprito ng baboy. Para po sa susunod, alam ko na po ako na po pang magpapatuloy ng business na po. Dito pa rin sa Pio del Pilar tuwing hapon, kapag nagsimula ng umusok, nagsisimula na rin silang matakam. Iisa lang daw ang ibig sabihin nito. Nagsimula ng ihawi ang masarap at abot kayang barbecue ni Aling Bebeng. Mula dito sa Makati, i-KBS na yan! Araw-araw, mahigit 30 kilos na baboy ang kanilang iniluluto. Kumukuha ka ng katulong, hindi mo tumatagal dahil ayaw nila magtuhog, hindi sila marunong, ayaw nilang masugatan ng kamay. Kabilang daw sa kanyang mga suki, mga artista. Si Derek Ramsey, umorder sa amin ng 4,000 pieces. Medyo juicy. Taong 1975, umalis ng Marinduque at nakipagsapalaran sa Maynila ang pamilya ni Aling Bebeng. Dito na siya namasukan bilang labandera. Hindi naman kami kinakapos, kami kumakain din naman 3 beses ang araw. Hanggang naisipan daw niyang magbenta ng barbecue. Inumpisahan ko 2 kilo. Sumikat naman. Nang dahil sa barbecue, nakapagpundar siya ng bahay at lupa at nakabili ng hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 8 pampasaherong jeep. Ingat lang sa kolesterol sa pagkain ng karne. Pero katulad ng prutas at gulay, kailangan din natin ito pandagdag protina. Kaya baboy man o baka, satisfy your cravings para sa mga reseping certified Meatilicious. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.